natutulog yung pera. Hindi naman kayang gastusin ng PhilHealth. Ha? Kaya sabi natin, ay gamitin muna natin to para sa mga ibang programa katulad ng infrastructure. Ibalik na yan sa PhilHealth and PhilHealth to expand its benefits, hire more people to answer for the needs of the health of our people. Both in the House of Representatives at saka sa Senado, magkakakuntsaba sila lahat because this is what will happen. Isipin nyo na lang mga kabatas natin, kung walang deliberations doon sa Supreme Court, walang oral arguments sa Supreme Court, wala si Justice Amy, ano na mangyayari sa atin? We don't have access to these documents. Sila-sila lang naman ang gumagawa niyan. Yung pala yung mga dokumento na kanilang pinapakita at nilalabas, mali-mali, peke ang impormasyon. Di ba? Look at Recto mga kabatas natin. Tumahimik na bigla. Recto, it's your time to shine. Secretary Recto, show us how brilliant you are in saying that the PhilHealth is not bankrupt. Huwag naman sana na lumabas na magaling ka lang manloko ng tao dun sa sinasabi mong semantics na walang express declaration na sinabi ng COA na bankrupt ang PhilHealth. Because the very documents that we will be looking at para tignan kung ang isang korporasyon ay bankrupt ay yung kanilang financial statements. At sa financial statements ng PhilHealth, obviously, kahit nga madoble yung kanilang assets, hindi nila mababayaran yung kanilang liabilities o utang. My goodness, it's very sad. Hindi siya reliable. Hindi ka pwedeng magtiwala. Misrepresented. Ibig sabihin ay merong... Look at those words. Hindi siya reliable. Hindi ka dapat magtiwala. Misrepresented. My goodness. Wala man lang magandang sinabi. Imagine they will do that to us. I-misrepresent nila yung financial statements ng PhilHealth para maitakbo nila yung 90 billion. Recto! Secretary Recto! It's your time to shine! Let's do this! Hindi tamang pagre-represent, misstated. Hindi tama yung nakastate sa financial statement. At ito yung matindi. The financial statements do not accurately reflect the financial performance and the financial health. Ayan, related pa naman sa health of the organization. So matindi po ito. Isipin niyo PhilHealth mismo, no? PhilHealth mismo malnourished. Malnourished siya financially. So sad. Isipin nyo na lang yung panlilin lang nangyari sa atin, we don't have the oral arguments in the Supreme Court. Kaya tulad na sinabi ko sa inyo, bantayin natin itong mga to eh. Pag nanakaw ito, mga kabatas natin, sa karapatan ng mga tao, sa kalusugan nila. Bukod pa dyan, pag nanakaw ito sa pera ng mga tao na nagko-contribute sa PhilHealth, ng kanilang hard-earned money, dahil ito ay mandatory contributions. Why are the people who are supposed to be defending PhilHealth right now aren't talking? Yung Congress na nag-zero budget sa PhilHealth, hindi sila nagsasalita. Grace po, saan ka na ngayon? Tell us now how brilliant you are. Show us. Nakakainis eh. Look how brazen there are in duping the Filipino people. Lantarang panloloko. That is the reason why they want the people to be stupid. That is the reason bakit ayaw nila ng batas natin at ayaw nila sa akin. Ayaw nila sa inyo. Sabi ni Mercy Rojas, no vote for Recto family. Marami talaga korap. Magsalita ka. Magsalita ka! My goodness, ang yabang-yabang mo. Nung hindi pa lumalabas yung oral arguments, yung ebidensya doon, ang yabang-yabang mo, kinokontra mo si Associate Justice. Ngayon, linantad yung mga dokumento, tahimik ka bigla.
We are talking 90 billion pesos here. Wala nang kumikibo, mga kabatas natin. Puro impeachment na lang ang pag-usapan natin kasi itong walang kwentang Congress natin na nag-zero ng budget sa PhilHealth, charge to experience na lang. Ay, nabisto. Sorry. Ganun lang. Ay, nabisto. Sorry. Ha, nakita nyo ba? Ha, ganun pala. Sorry. I told you there's something here. Kaya hindi natin to let go. This is Axie all over again. Ang yabang-yabang nila, tama yun, walang illegal sa pag-transfer ng 90 billion. Yung fact na lang, na mandato ng PhilHealth ay yung pera niya, dapat unang-una, kapag meron silang excess o sobra, i-increase yung benefits, tapos bawasan yung contributions. Nagagawa nyo ba yun? Hindi naman pataas naman ng pataas ang contributions. My goodness. So I told you, we will not let this go. Tayo lang dito mga kabats natin ang nagtitiis sa PhilHealth nung unang oral arguments. Wala namang nag-topic tungkol doon. Wala namang nag-livestream na iba doon. Tayo lang eh. Ngayon, nung nakita nila, ay pwede palang maging viral ito. O sige, sabay. Which is good. Pero I want the people also in government, especially the congressmen and the senators, to be accountable for this. Grace po, Recto, all the Congress and the senators who actually prompted for zero budget for PhilHealth. Explain this. Explain this. Superficial lang kasi yung meron tayo noon eh. Siguro yun ang sinasabi nila. Na sinasabi nyo illegal yan. Well, I didn't have the documents, pero I know it's wrong. Kasi ang baba-baba ng standards natin ng services sa healthcare, tapos kukunin nyo yung pondo ng PhilHealth. There's something wrong there, definitely. Tapos nung nakikita natin, talaga, pati mga dokumento at numero, kadiri kayong lahat. Yak! You don't deserve to be in public service.